Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa impilang ito. One Nutrition, One Nation. Isang masustansyang hapon, mga kanutrisyon. Magkakasama na naman tayo ngayong panibagong linggo para sa episode na Siksik sa Kaalaman at ibang usapin on all things about nutrition. Kasama ang 49 Nutriskwela community radio stations all over the country, simulan na natin ang paborito ninyong programa tuwing Miyerkules. Walang iba kundi ang One Nutrition, One Nation. Ako po makakasama ninyo sa episode na ito. Ako po si Queenie Amosco de Jesus mula sa National Nutrition Council. Exciting ang topics natin for today, mga kanutrisyon. Kaya, huwag na natin patagalin pa. Nung huling linggo ng January ay Goiter Awareness Week. Hindi pa huli ang lahat para marinig ang informative discussion tungkol sa papel ng nutrisyon para maiwasan ng goiter. Para dito, makakasama natin ang isang medical doctor mula sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Mamaya yan sa technical segment. Ano naman ang iba't ibang programa sa ating bansa para mapabuti ang nutrisyon at kalusugan ng mga Pilipino? Ma-update tayo sa Walang Gutom 2027 program na pinangungunahan ng Department of Social Welfare and Development. Tutukan yan sa ating Nutrition Updates segment. Gagabayan naman tayo sa mga tamang habit na dapat isabuhay. Mamaya yan sa Nutrition Habit for Life segment. Para naman sa mga mahilig magluto at kumain dyan, nako, may bit-bit na masarap at masustansyang recipe si Recipe Princess Laika Lagunero. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa nutrisyon, sasagutin namin yan sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Mag-comment lang sa Facebook page ng One Nutrition, One Nation, radio program at ng mga Nutriskwela radio stations upang mabigyang linaw ang inyong mga katanungan. Stay tuned, mga kanutrisyon, at susunod na ang nutrition updates pagkatapos ng ilang paalala. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Nagbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ano ang bago pagdating sa nutrisyon? Anong mga programang pangnutrisyon ang kasalukuyang umiiral sa ating bansa? Mga kanutrisyon, sama-sama nating aalamin yan dito sa ating segment, ang Nutrition Updates. We're honored dahil kasama natin ngayong hapon si Attorney Baldir H. Bringas, Assistant Secretary for Innovations mula sa Department of Social Welfare and Development. Narito siya upang magbahagi ng update ukol sa Walang Gutom 2027 program. Kaya wag na nating patagalin pa. Magandang hapon, Asek Bringas. Salamat po sa pag-unlak ng aming imbitasyon. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Queenie, at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating One Nutrition, One Nation radio program. Ayan. So, Asek Bringas, simulan na po natin ang ating pag-uusap about sa Walang Gutom 2027 program. So, maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga tagapakinig ang programang ito at bakit po kaya kailangang i-implement ito sa buong bansa? Maraming salamat po sa katanungan na yon, Ma'am Queenie. Now, siguro sisimulan ko sa pag-provide sa inyo ng mga relevant data regarding hunger and malnutrition. According po sa United Nations, more than 800 million people in the world go to bed hungry every day. So kung iisipin nyo po, that's 1 in 9 people in the planet. At wag na po siguro tayong lumayo dito po sa ating bansa po, according sa Philippine Statistics Authority.
at least 750,000 families are food poor, or as defined po ng PSA, ito po yung mga families that do not have access to food to make up a healthy diet. So basically, sila po yung mga hindi nakaka-meet ng daily food requirements nila. And also, according din po sa DOH, na 1 out of 4 children under 5 years old are stunted. So sa tanong po kung bakit natin kailangan mag-implement ng mga programa kagaya ng Walang Gutom program, the numbers speak for themselves. So ako gusto ko lang po i-emphasize na we have been making significant investment po sa infrastructure, no, such as mga bridge, mga roads. But don't get me wrong, napaka-importante po na mag-invest tayo sa infrastructure to support economic growth. But I believe or I think na it's high time that we also invest just as aggressively in human capital. Because again, no matter how advanced our infrastructure becomes, hindi po tayo magpo-progress as a nation if a significant portion po ng population natin remains malnourished, unproductive, and of course, unable to reach their full potential. So dito po papasok ang mga programa ng gobyerno gaya ng Walang Gutom 2027 or yung food stamp program. Hindi po siya isang short-term solution, but isa po siyang strategic investment in human capital. So sa pamamagitan po nitong programa na to, ng Walang Gutom program, inaasahan po natin na mabibigyan natin ng mas magandang kinabukasan ang mga ating mga kababayan dahil ang ating mga food poor na kababayan dahil mas magiging malusog at mas produktibo po sila sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya nga po sa National Nutrition Council, no, masaya po kami at very thankful sa DSWD dahil kayo po yung nanguna sa napakahalagang programa na ito, no, para masugpo ang gutom sa bawat pamilyang Pilipino. Ayan. Attorney, maaari niyo po bang i-share ano po yung mga target outcomes nitong Walang Gutom 2027 program? Ano po siya, napakarami po to mention, but siguro mag-focus po tayo or i-emphasize ko lang po to sa mga target outcomes natin or expected outcomes natin na may kaugnayan sa dalawa naming mahalagang kondisyon ng programa. Again, ito po, gusto ko lang po emphasize na hindi po to isang ayuda program, isa po itong developmental program. Kaya tayo nag-impose ng mga kondisyon bago ma-receive ng beneficiaries yung kanilang monthly cash assistance. So ito po yung tinatawag namin na nutrition education session at productivity enhancement session. So sa nutrition education session po, of course, isa pong expected outcome namin dito is mag-increase yung knowledge ng ating mga beneficiaryo sa benefits ng nutritious food. So sa pamamagitan po nitong nutrition education session natin, nais nating turuan po ang ating mga beneficiaryo tungkol sa kahalagahan ng masustansyang pagkain at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Of course, layunin din po natin gawing mas informed ang kanilang mga desisyon pagdating sa pagkain upang maiwasan ang malnutrition at iba pa pong mga health-related concerns. So, ang pangalawa po, meron po tayong tinatawag na gusto po natin na magkaroon po ng improved consumption of nutritious food ang ating mga beneficiaryo. Hindi lang po natin nais na magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa masustansyang pagkain, kundi matiyak din po natin na kanilang isa sa buhay ito through better food choices. So sa pamamagitan po ng tamang impormasyon at mga budget-friendly meal planning, inaasahan po natin na tataas ang kanilang actual consumption of nutritious food na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na kalusugan at of course yung kanilang pagiging produktibo. Now, meron po ang isa pong kondisyon natin, ang na-mention ko po kanina ay tinatawag na productivity enhancement session. So dito, gusto nating ma-increase yung referral pathways for job placement and livelihood assistance. So isa po sa mga layunin nitong PA ng productivity enhancement session ay tiyakin na ang ating mga beneficiaryo ay may access sa iba't ibang oportunidad para sa trabaho at sa kabuhayan.
So upang mas maging epektibo po nating maihatid ang mga serbisyong ito, kailangan po ay meron tayong organized and efficient na referral system sa between the program, the Walang Gutong program at iba't ibang institusyon na may kaugnayan po sa employment at livelihood. So overall, hindi lang po natin nais na mabigyan po ng cash assistance ang ating mga benepisyaryo, kundi gusto rin po nating palakasin ang kanilang kakayahan upang magkaroon ng mas magandang kalidad ang kanilang mga buhay. Of course, again, I want to emphasize na pamamagitan po ng tamang nutrisyon at oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Ayan. So, we're happy to know, Sec Baldir, no, na may mga component pala yung programa na talagang ang tuon ay makapagbigay ng tamang nutrisyon at makatulong sa pagbabago ng mga behaviors ng ating beneficiaries. Ayan. Asek, maaari niyo po maibahagi sa amin, saan po kaya ang mga pilot areas nitong programa at meron na rin po bang expansion areas? Yes. So nag-conduct po tayo ng pilot implementation last year, no, from January 2023 to July 2023. At ang mga areas po na tinarget natin dito ay may 5 po tayong region na naisama sa ating pilot implementation. Ito po yung NCR sa may Tondo, Manila, San Mariano, Isabela in Region 2, yung Garchito-Torena, Camsur in Region 5, sa Dapa in Caraga, and of course sa BARM. Ito po ay katuwang po natin dito sa pilot implementation, katuwang po natin dito ang ADB at ang Asian Development Bank at ang World Food Program. So currently po, immediately pagkatapos po ng ating pilot implementation ay nagsimula na po tayo mag-scale up, no? From the original na target natin na 3,000 sa pilot implementation, ngayon po ay ang target natin is maka-reach tayo na 300,000 households. Right now, nasa around 250,000 na po tayo. Plano rin po natin na by July of this year, no, na makapagdagdag po tayo ng additional 300,000 households para mag-total po siya ng 600,000 because ultimately po, ang target natin for this program is 750,000 food poor households po ang makover natin dito. Ngayon, ang mga scale-up areas naman natin, no, hindi ko na po sila iisa-isahin, but it covers 10 regions and 22 provinces nationwide. Ngayon, ang ginawa po naming metrics, no, or criteria para po ma-determine natin ang ating mga scale-up areas, of course, ginamit po natin, no, tinake into consideration natin ang Philippine Plan of Action on Nutrition na inisyu po ng National Nutrition Council. Siguro, I'll take this opportunity po para pasalamatan din ang NNC na partner natin sa pag-implement nitong food stamp program na kung hindi din po dahil sa inyo ay hindi po magiging successful ang implementasyon ng programa ito. So sa mga areas na po nabanggit ninyo, no, Attorney Baldir, so isa sa mga kasama ninyo sa pag-i-implement nitong programa ay yung mga accredited retailers ninyo, no? Kasi after mabigyan ng cash assistance yung mga beneficiaries, gagamitin nila yon para mag-purchase o bumili ng mga nutritious foods. So, sa DSWD po, paano nyo nasisigurong masustansya, accessible at affordable yung mga pagkain na ino-offer ng mga accredited retailers ninyo? Sige, before ko siguro sagutin yung tanong nyo, Ma'am Queenie, siguro bigay lang ako ng brief background about the program, kung paano siya tumatakbo at paano siya i-implement. Ngayon, based sa aming guidelines, no, nagbibigay po kami ng 3,000 worth or 3,000 pesos na cash assistance sa ating mga benepisyaryo gamit ang tinatawag po namin siya na EBT or Electronic Benefit Transfer Card. So, very similar po ito sa regular nating ATM except wala siya nung tinatawag na EMV chip, no, yung chip doon sa loob ng card natin. So hindi po pwedeng ma-withdraw ng ating mga beneficiaries yung 3,000 pesos na iyon.
Instead, magagamit po nila ito para bumili ng mga pagkain, no? Mga pagkain na nirekomenda ng FNRI through the Pinggang Pinoy. So out of the 3,000 pesos, 50% po nito or 1,500 pesos ay nakalaan po para sa carbohydrates, 30% naman po nito or yung 900 pesos ay allocated for proteins at yung remaining na 20% or 600 pesos naman ay allocated for fruits and vegetables. So monthly, ito lang po yung pwede nilang bilhin gamit yung kanilang EBT cards sa aming mga registered retailers. Now, ang mga retailers natin, of course, we acknowledge po yung fact na according sa PSA, ang ating mga farmers and fisher folk ang most vulnerable sector in our society. So, to ensure na ating pong masusuportahan din po ang ating mga maliliit na farmers and fisher folk, pinaprioritize po sila ng programa na maging partner retailer. No? So, instead na bumili ang ating mga benepisyaryo sa mga malalaking tindahan, gusto po natin na direkta po nila itong bilhin sa ating mga farmers. Now, going back to your question po, no, na kung paano natin masisiguradong masustansya, accessible at affordable, siguro simulan ko po sa masustansya. No, in addition po doon sa mga naibanggit ko kanina, meron po tayong mahigpit na accreditation process para sa ating mga retailers. Tinitiyak po natin na ang lahat ng ating mga partner retailers o ating mga supplier ay sumusunod sa ating guidelines. Especially yung na-mention ko po kanina na food basket na 50, 30, 20. Now, doon naman sa accessibility, no, meron po tayong dalawang modality para po makapag-redeem ang ating beneficiaries. So, in-split po natin siya into two categories. Yung tinatawag po natin na GIDA and non-GIDA. So, ano ba yung GIDA? Ang GIDA po ay ang geographically isolated and disadvantaged areas. Ito po yung yung mga malalayong lugar, yung mga nasa bundok, walang internet connection, among other things. Now, kapag ang beneficiary po natin ay nakatira sa GIDA area, meron po tayong pre-pack at delivery ang atin pong ginagawa. Meaning, kinukuha po natin ang orders ng beneficiaries in advance and dinideliver po natin ito sa mga strategic locations kung saan po pinaka-convenient para sa ating mga beneficiaryo. Ngayon, kapag naman nakatira ang ating mga beneficiaryo sa non-GIDA area or yung non-geographically isolated in disadvantaged area, pwede po puntahan ng ating mga beneficiaryo ang mga retailer para po sila mismo ang pumili ng mga produkto na gusto nilang bilhin na allowed under our program. So this way po is may ensure natin na merong access to food ang ating mga beneficiaries kahit sila ay nasa malalayong lugar. Ngayon and lastly po, no, sa affordability, regular po nating minomonitor ang prices ng mga produktong binebenta ng ating mga retailers. Ini-ensure po natin na pasok po ito sa suggested retail price na sinet ng Department of Agriculture para sa mga agri-products at ng DTI naman po para sa mga processed or commercial products. So ayun po, Ma'am Queenie. Ayan, thank you po, Attorney. So, last question na lang po, no, for this nutrition update. Kung meron pong mga may interesadong NGOs or private organizations na gusto makipag-partner with DSWD, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyong office sakaling gusto po nilang makipag-collaborate or partner po para sa implementasyon ng Walang Gutom 2027 program? Okay, so pwede po tayo makipag-ugnayan sa mga official po na channels, no? Kagaya po ng aming Facebook page, pwede nyo po siyang i-search na DSWD Walang Gutom Program or siguro via email address po namin na walanggutom@dswd.gov.ph. Kung pwede po ang ating mga potential partners, dito po sila pwede makipag-direkta na makipag-ugnayan po sa amin. So we also conduct partnership meetings o mga summits, no? Regular po namin ito kinakonduct. So pwede rin po silang makilahok po dito
upang siguro makapagbahagi sila ng kanilang mga ideas at malaman ang mga oportunidad po para sa pagkikipagtulungan at pag-usapan ang mga posibleng kooperasyon. Now, meron din po tayong mga regional offices, no? Kung hindi dito sa central office, meron din po tayong mga regional offices para po sa mga, if merong kayong gustong lokal na proyekto na gusto i-partner with the DSWD, pwede rin po kayong direktang makipag-ugnayan sa aming mga regional offices. So sa ganitong paraan po is masisigurado po natin na ang walang gutom program po ay maisa sa katuparan po ng mas epektibo at mas maraming pamilya po ang ating matutulungan. Ayan. So marami pong salamat, Asek Baldir Bringas, sa ibinahagi niyong update ukol sa Walang Gutom 2027. Meron po ba kayong mensahe sa ating mga tagapakinig, lalo na po dun sa mga areas siguro na covered nitong programa na ito? Ako, Ma'am Queenie, gusto ko lang po magpasalamat sa inyo po for giving us the opportunity to update everyone regarding sa mga efforts po na ginagawa ng gobyerno upang matugunan po itong kagutuman at malnutrisyon. Alam nyo, ito po, tinatawag po namin itong low-hanging fruit. No? Alam natin na mahirap labanan ang kahirapan. No? And it will take a long time to eradicate poverty. But there are low-hanging fruits kagaya ng kagutuman na pwede na po natin ma-address ngayon. Kasi at this point in time po, hindi na po for us, for the DSWD, na isa pong injustice, no, na meron pa pong nagugutom na Pilipino. So kaya ngayon, sana po sa ating mga sa private sector, sana po makipagtulungan din po sa amin upang maisa katuparan po natin itong mithiin natin na ma-eradicate natin ang hunger. Dahil again, fighting hunger is not the function of government alone. No, kailangan po natin ng magsama-sama at magtulong-tulungan para mas epektibo at mas efficiently natin ma-address itong problema na ito. So yun lang po, Ma'am Queenie. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, maraming salamat po, Asek Bringas, sa inyong ibinahaging update. Kaisa niyo po ang National Nutrition Council sa mithiin ng DSWD na puksain ang gutom at malnutrisyon sa buong bansa. Huwag kayong aalis mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Narito na tayo sa Kumain number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig dito sa One Nutrition, One Nation na umeere sa Nutriskwela Community Radio Station sa buong bansa. Ang ating nutrition habit for life ngayong linggo ay laging gumamit ng iodized salt sa paghahanda ng inyong pagkain. Mga kanutrisyon, isang essential o staple ang asin sa kusina nating mga Pinoy. Dahil kaya nitong bigyan ng lasa ang anumang pagkain na ihahain. Good news mga kanutrisyon, dahil maaari tayong makaiwas sa iodine deficiency disorders o IDD sa pamamagitan lang ng pagpili at paggamit ng iodized salt. Para itong pina-level up na uri ng ating regular na asin dahil mayroon itong iodine, ang key nutrient sa pag-iwas sa iodine deficiency disorders kasama na ang goiter. Sa pamamagitan ng iodized salt sa mga hinahanda nating pagkain, pino-fortify o mas pinatataas ang sustansya ng ating mga putahe na inihahanda sa hapagkainan. Tandaan lang na in moderation pa rin ang paggamit nito dahil mataas pa rin ito sa sodium. Ayon sa World Health Organization,
Gumamit lang ng 5 milligrams o isang kutsarita ng asin kada araw. Inirekomenda namin ang paggamit ng iba pang herbs at spices pampalasa kasabay ng iodized salt. Mga kanutrisyon, hanapin ang saktong iodine sa asin seal sa tuwing bibili ng iodized salt. Kasama ninyo kami sa pagsulong ng healthy habit na ito. At yan ang aking nutrition habit for the week. Diyan lamang kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Narito na ang bida ng ating episode ngayong hapon, ang technical segment, kung saan makikibahagi tayo sa malaman na diskurso ukol sa papel ng nutrisyon sa pag-iwas at pag-manage ng goiter. Makinig kayo mga kanutrisyon ha, dahil interesting at informative ang ating usapin ngayong hapon. At para ipaliwanag ang topic na ito, nagagalak kaming makasama ngayong hapon, walang iba kundi ang President ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, si Dr. Aurora Awi Gatan Makabalub. Magandang hapon, Dr. Awi, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. So, Doc Awi, simulan na po natin ang ating technical segment. So, una po, maaari niyo po bang ibahagi ano ang papel ng thyroid sa ating katawan? Okay. Yung thyroid po, ito po ay isa sa mga organs natin. Para po siyang puso, parang lungs. So, everybody has a thyroid. So, ang thyroid po ay nagpo-produce ng hormones. We call it thyroid hormones. Na ito po mga hormones na ito ay kasama po sa pagpapalakas ng ating katawan. So, ito po ay may kinalaman sa pagtibok ng puso, pagiging alerto ng ating isip, yung tamang pag-init ng ating katawan. So, yan po yung ilan sa mga function ng ating thyroid hormones. Ayan. So, bilang organ po, no, so ang pinaka-function niya ay mag-produce ng mga hormones. Ayan. Doc, madalas kasi nating marinig yung sakit na goiter at ang kinalaman nito sa thyroid organ ng ating katawan. So, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ano po bang ibig sabihin pag sinabing goiter? At ano po yung mga sintomas na kaakibat nito? Opo, ma'am, thank you na natanong yan kasi madalas po no parang nai-interchange ng mga tao na pag sinabing goiter, agad-agad iniisip nila kung hyper or hypo. Pag ang thyroid po, ang mga condition ng thyroid, pwede nating tingnan sa dalawang bahagi. Yung isa po ay kung ito po ay lumalaki o hindi, o ito po yung itsura, anatomy, sinasabi natin. Malaki ba yung size? Normal ba yung size? May bukol ba o wala? So, yan po yung itsura when we talk about that condition of the thyroid. Pwede rin po natin tingnan ang mga kondisyon ng thyroid na in the aspect of function. Ito po ba ay hyperfunctioning? Ibig sabihin yung mga toxic. Madalas parang mataas po ba ang production ng hormone? Or tamad, mabagal, yung tinatawag natin hypothyroidism. So, dalawang bahagi po yun. No? Kaya ko lang po kailangang i-clarify yon. Kasi ang goiter po, technically, ibig sabihin, lumaki ang size ng thyroid. Okay? So, ito po yung sa Tagalog tinatawag nating bosyo. So, pag sinabi nating bosyo or goiter, ang sinasabi lang natin actually, lumaki ang thyroid. Pero hindi natin sinasabi kung anong klaseng paglaki. Parang ganon. So, pagka po goiter lang ang sasabihin natin, wala siyang particular na symptom, unless na sobrang laki kasi nga mararamdaman yun sa leeg. Yung iba po parang pag lumulunok. Na-imagine mo kasi di ba lalaki po yung thyroid gland na nasa harapan po yun
ng daanan ng hangin o ng trachea. So pag lumaki po yan to a certain extent, syempre yung space po natin sa leeg, no? It's a limited space. So yung iba po nararamdaman nila na pag lumulunok, parang may dumadagan, bumabara. Or pag nakahiga po sila, parang may nakadagan. Kasi nga yun yung malaking size. So yung ibang sintomas pa po ay depende na po kung sila ay hyperthyroid or toxic or hypothyroid or mabagal or tamad ang thyroid. So pagka-toxic po, ito po yung sabi ko kanina, di ba, pang-upper kasi natin ang thyroid hormone, pampasigla. So pag toxic po, ibig sabihin, sobrang daming ginagawa ng hormone. So nangyayari ang nararamdaman, sobrang sigla, sobrang bilis, parang ganon. So ito po yung mga nakakaramdam ng hyperthyroidism. Ito po yung kumakabog ang dibdib. Ma'am, imagine mo kasi upper siya, di ba? So kahit po nakaupo yung mga pasyente, parang napapagod or parang ang bilis po ng tibok ng puso kasi nga pampabilis siya eh. Sobra yung hormone. Oo. Yung iba po, kung di ko alam kung familiar kayo, may nakita na kayong taong may hyperthyroidism, yung iba parang aligaga, yung galaw ng galaw, hindi mapakali. Or yung iba, actually, nagte-tremors. Literally, may tremors. May mga ganun po. At dahil po mataas din ang metabolism nila, sila rin po yung laging gutom, pero hindi tumataba. Kasi nga, nababurn nila agad eh. At sila yung konting kain, dudumi na agad. Kasi nga mabilis ma-metabolize yung food. Okay. So, yun po yung mga magiging symptoms kung meron silang toxic hyperthyroidism or toxic, minsan may goiter yan. Pwede yun. So, pag sinabi kong toxic goiter, ibig sabihin, functionally, hyper siya or mabilis, tapos goiter, malaki pa. Pwede po yun. On the other hand po, pag tinawag nating hypothyroidism, ito naman yung kabaliktaran, mabagal, no? Kulang. So, imagine po naman natin ang sintomas nito. Ito po yung narinig niya na tumataba, okay? Madaling mahapong kasi nga mabagal siya eh. Ito naman po yung nagko-constipate kasi nga mabagal lang ang movement ng tiyan or ng mga intestines, no? At ito rin po yung madaling mabusog kasi nga mabagal yung tiyan nila. Okay? Ito rin po yung mga antukin kasi nga mabagal ang isip nila. At yung iba po, yung extreme symptom, no? Yung extreme cases, sila po yung hindi agad makapag-register yung mga kinakausap mo. Parang natutulala kasi nga mabagal din ang brain function ng sobrang hypothyroidism. So, ito pong mga common na sintomas will depend kung ano pong klaseng level ang kanilang thyroid hormone. Pero yung goiter lang, as in goiter lang, depende po yun sa size, ma'am. Pag masyadong malaki, mararamdaman nila meron sila sa Actually, Doc, pag nakakakita nga po ko nung may mga bukol sa leeg, una kong naiisip na, may goiter to. Pero yung pala, yung goiter, kung titingnan, mas may malalim pa palang dahilan yun, no? Either pwedeng may hyperthyroidism ka, or pwede ring hypo. Yes. Tama po ba, Doc? Yes po. So, actually, guguluhin lang pa talaga. kita, ma'am. Guguluhin pa kita kasi bukod po sa goiter, no? Kasi pag sinabi natin goiter, lumaki lang siya, no? Sabi ko nga, depende pa yan sa function. Pero meron pang iba, nag-goiter na siya, so lumaki na yung size, nagkabukol pa siya. So iba pa po yung bukol dun sa mismong paglaki ng thyroid. Oo, kasi may iba, okay naman ang size ng thyroid, pero may bukol. Yung iba naman, nag-goiter na siya, may bukol pa. May hyper pa or may hypo pa. So, pwede silang mag-combine. Oo, kumbaga hindi siya simpleng sakit lang, no, Doc, na biglang lumaki lang yung thyroid. Maraming maaring dahilan sa paglaki ng thyroid gland or pagkakaroon nga ng goiter. Or bosyo pala ang tawag po doon. Yes, bosyo. Yun. Oo. Ayun. So, sa mga babae, common yan. I mean, compared to lalaki, mas madalas pong nagkakaroon ng thyroid na problem ang babae. Doc, since napag-uusapan na natin tong goiter, no, and nakita natin na marami palang maaaring dahilan sa pagkakaroon nito, ano po kayang specific nutritional factors ang maaaring magdulot ng goiter?
Ano po naman ang reason niya, no? It's not, I just want to emphasize na hindi lang po kasi Mm. nutritional factor ito. Pwede Opo. pong genetic or pwedeng exposure to some radiation, pwede po yun. But since nakatutok po tayo sa nutritional factor, ang pinaka-common pong uh, reason will be iodine deficiency, and that is for hypothyroidism. Kasi ang iodine po ay yun ang main na ginagamit nating substrate sa paggawa ng para sa thyroid natin, para gumawa ng thyroid hormone. So, ibig isang sabihin- ano lang po, no? Isang factor lang or isang reason lang ang nutritional deficiency sa pagkakaroon ng goiter. Yes, yun ang pinaka-common natin kasi yung iba po will be autoimmune already, yung mga ganon. So, Ayan. ito po, sa iodine, yun po, Mm-mm. kasi magiging imagine yung wala kang magamit na substrate para dun sa thyroid hormone mo or kulang. Talagang mag-hypothyroidism siya. Ayan. So, kung ganun po, Doc Awi, no, kung isang factor yung iodine deficiency, paano po kaya maiiwasan ito ng ating mga kanutrisyon sa pamamagitan ng diet? So, sa diet kasi natin, actually, ang gobyerno po natin, 1995 or 99, na-sign po yun yung ASIN law. So, it is yun yung naglalagay sila ng iodine sa asin. Okay? Yes And po. that's for everyone, talaga naka-roll out naman yan sa buong Pilipinas. And that's one way of ensuring na tayo po ay may adequate supply ng iodine sa katawan natin. Remember po kasi sa mga bulubundukin na hindi common sa kanila yung seafood. Diba? So, by using the iodized salt, pwedeng ma-ensure na makukuha nila yung complete requirement, no? So, ngayon po kasi, hindi naman po, ang Pilipinas as a whole is not anymore iodine insufficient country, pero meron po tayong mga probinsya pa rin or mga region na consistently mababa pa rin ang iodine. So, ang isa pong probable kasi will be yung atin pong hindi balancing pagkain. No? Kailangan po kasi healthy po yung food natin. Kailangan ba laging may seafood? Hindi naman. Although seafood kasi is a very good source of iodine. But because for practical reasons, hindi naman pwedeng laging may seafood, di ba? Kahit po gulay, pwede yan. And most importantly, yung salt natin, kasi ginagamit natin ang salt natin pang luto. No? So, kailangan sana iodized. Nauuso po kasi ngayon, ma'am, di ba yung mga Himalayan, pink salt. Oo nga po, mga sosyal na klase ng asin. Oo, pero halos wala po siyang iodine kasi. Oo. Kahit po yung mga rock salt natin, I was told kasi last month we were in the organization, yung PCED po, Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Nasa Capiz po kami. And I was told na dahil nga po sila ay coastal province, no? Marami pong mga area sa kanila na yung tubig nila ay pinapainit na lang. Tapos magiging salt, no? Hindi rin po kasi natin na-ensure kung tama na yung level of the iodine doon. So, ina-advocate pa rin na sana iodized salt. Now, bakit ho kaya na despite yung move ng government na i-iodize ang salt, kulang pa din? Nung tinignan po kasi sa market, no, parang yung kanilang iodized salt, hindi ho umaabot dun sa level ng iodine dapat. Kulang. So, anong nangyayari, ma'am? Kasi pagka sa manufacturer, ensure nila na merong iodine pagdating sa nilagay nila sa storage, meron pa rin. Pero pagka ginamit na, kulang. Ito po kasing iodized part niya, nagde-decay po ito. Ibig sabihin, there's a certain period po na yung iodine talaga niya, yung iodized part, bumababa talaga ang level. Okay? Bakit po kaya bumababa yun, Dok? Sa storage po kaya? Ganun po kasi yung iodine talaga, nagde-decay talaga siya. Pero paano na po natin ma-ensure na ma-preserve longer? So,
Bumababa po ang level agad-agad nun pag malapit po sa mainit ang asin. O kaya naaarawan. O kaya po nasa Opo. mga plastic. Okay? Kasi di ba minsan sa palengke, tinutumpok nila yan. Mm. Tapos ibebenta, di ba? So, pwede ho natin gawin, yun pong lalagyan natin sa bahay, glass, o kaya po yung food grade na plastic. Okay? At ilalayo po natin siya sa lutuan kasi pag mainit po, mas madali pong ma-degrade yung iodine part. So may tamang storage pa po pala yung Yes. iodized salt. Hindi mo lang siya basta ilalagay kung Oo. saan. Oo, ma'am. Di ba tayo pag nagluluto, dahil ito yung lutuan, malapit lahat ng condiments mo. Diyan lang sa Tama. tabi. Opo. Oo. So, doon po sa mga nakikinig ng mga, yung mga mothers or mommies, yung mga nagpe-prepare po ng pagkain sa bahay, pakisilip na lang po kung nasan yung lalagyan nyo ng iodized salt. Okay? At sana po, yun pa rin po ang gamitin kasi nga po, lalo na po sa mga buntis at sa mga bata. Ang mga buntis po, ma'am, kasi madali silang mag-excrete ng iodine sa katawan. So, nagpo-produce ang katawan pero mas madali rin nilang ma-excrete. Kaya po ang requirement po sa mga buntis, mas mataas kesa doon po sa hindi buntis. Okay? That is to ensure also na adequate yung supply para kay mommy at para kay baby kasi mag-share sila eh. So, Doc, ano pong masasabi nyo kapag hypertensive si mommy or diabetic? Okay pa rin po ba gamitin tong iodized salt? Oh yes, ma'am, kasi it's the amount naman po. So, Okay. ang ano lang naman po kasi natin doon sa iodized salt, 1/4 teaspoon lang po sa kanya. May pwede na po nating gamitin, no? That's about 1.5 grams of sodium. So, yung sodium part po kasi yung iniiwasan sa hypertension. So, pasok pa po yung 1/4 teaspoon na yon para doon sa allowance para sa mga taong may hypertension. Hindi pa po siya sobra. Okay? And pag ginamit po natin yon, imagine mo, parang 1/4 teaspoon of iodized salt ang laman po nun, halos kalahati na po, or more than kalahati ng requirement natin pag hindi po buntis. Yun na yung nakukuha mo na yung requirement. And that's just from the salt. E di syempre may kakainin ka pa. Tama. Diba? So, i-ensure po na tama po yung nakukuha natin iodine from the food. Doc, yung iodized salt po ba, yung iodine doon, kapag ginamit mo siya sa pagluluto naman, hindi naman po siya nababawasan? Kasi kung sensitive po pala siya sa heat. Hindi naman po siya mababawasan to the point na sobrang baba, but it's enough kasi to supplement kung ano yung galing doon sa food mo. Okay. So, mga ka-nutrition Oo, baka compared po na, kasi diba, isipin nila Oo. Pero imagine mo kung meron silang salt na ginagamit na walang iodized, talagang wala. Talagang walang mangyayari lalo na sa pagluluto nila. Ayan. So, dapat maingat po tayo sa pag-store kasi kahit na malutuin natin siya, kung may bawas pero hindi naman kumbaga significant yung pagkabawas sa amount. Ayan. So, Doc, nag-uusap na rin po kasi tayo about diet, no? Maaari niyo po ba sa aming ibahagi? Ano po ba yung ibig sabihin ng mga goitrogens? At ano po yung mga pagkain na na itinuturing na goitrogen? Ayan. So, dapat po bang tanggalin ito sa dieta kung sakaling may goiter po ang isang individual? Okay. Yung goitrogen po is our parang common term siya para po sa substance na pwedeng mag-contribute para mag-cause ng goiter. Okay? Ito po ang mga root crops, karaniwan po. So, kung kailangan po bang tanggalin yung mga root crops, hindi naman po. Okay? Kasi yung goitrogen po naman na yan, kumbaga, halimbawa, ang sinabi natin ay singkamas, yung ganyan, or ano bang common nating inaanong root crop? Kamote? Kamote po ba? Opo. Okay.
So, kahit may goitrogen siya, pag kinumpara mo siya, for example, sa malunggay, okay? Mas may goitrogen siya. But it doesn't mean that it will cause goiter Goiter. agad-agad. Oo. So, mangyayari lang po yun. Di ba, ang ano natin, nade-degrade nga kasi with cooking. Okay? So, yung goitrogen part niya, mababawasan din yun. And para ma-pull mo yung amount of goitrogens that can cause goiter, ang amount po, mga sako ang kakainin. Hindi naman tayo kumakain. Ganun kadami. Oo. Oo. Tsaka inihahalo lang naman natin actually as part of all the ingredients natin sa pagkain. No? So, hindi naman. Pag technically speaking, oo nga, may substance siya ng goitrogen kumpara sa iba, pero masyado pa rin maliit yon para mag-cause ng goiter. So, short answer po is hindi po kailangang tanggalin itong mga root crops na to kasi nutritious din po sila. Marami po silang vitamins and minerals, fibers. And kung susundin nga po natin yung shinare ninyo kanina, Doc, no, na dapat balance yung dieta natin. So, hindi naman tayo kakain paulit-ulit no tong mga goitrogenic foods na to, gaya nga ng kamote or iba pang root crops, di ba? Mas maganda kung iba-iba yung kinakain natin para ma-ensure natin na makukuha natin yung iodine sa iba't ibang sources ng pagkain, and at the same time, iwas din sa mga substance na makakapagdulot ng goiter, gaya nga nitong goitrogens. Opo. Ayan. Pwede naman po, ma'am, basta kasi as in general kasi these are vegetables na kailangan din naman natin, di ba? Cabbage, masustansya yan. Broccoli, masustansya kasi yung mga yan. Parang kung babalansihin po natin, mas marami pa rin siyang sustansya kesa po yung kanyang property to cause goiter. Ayun, tama po yan. Okay. So, Doc, para naman po sa mga may goiter, meron po ba mga pagkain o nutrients na inirerekomenda para sa kanila? Again po, depende po kasi yan. In general, we all have to eat healthy diet. Balance and healthy diet. That said po, wala namang specific diet na piniprescribe for people with goiter. Okay? It will now depend kung halimbawa hypothyroid siya and kulang ang iodine niya. Bawa, makita ay kulang ang iodine mo. Then, kami po we would tend to advise na kain ka, seafood, yung mga ganon. But it's not parang an absolute diet. Hindi po ganon. Or halimbawa, kung hyperthyroid siya, sabi ko nga, hyperfunctioning na nga. So, pagka very symptomatic siya or kaka-diagnose pa lang niya, alam na natin na masyadong mataas na yung hormone mo. So, medyo bawasan po natin yung sources natin of iodine, more than the usual, yung mga ganon. Pero kung absolutely ito dapat kainin, wala po kasing ganon for thyroid. Ang atin po ay balance and healthy diet pa rin po. Ayan. So, aside po sa diet, Doc, meron po bang mga lifestyle interventions na pwede nating ipayo para sa recovery support at symptom management po ng mga may goiter? Okay. So, as a lifestyle po, kung tayo po, nasabi ko kanina, kailangan balance ang diet, tayo rin po active lifestyle din po. Kasama po ang exercise doon. Para lang po doon sa mga kaka-diagnose pa lang or very symptomatic pa lang, no, hindi pa masyadong nagagamot. Hintayin po muna natin mag-stabilize ang ating katawan kasi nga madali silang mapagod. Whether it be hypo or hyper, madali silang mapagod kasi. So pag mas nagre-recover, then you can go back to exercises. Kung prevention po, there's no specific exercise or lifestyle modification that can prevent thyroid condition. Ang tinuturo po namin sa publiko ay yung malaman nila kung kailan sila magpapatingin. Or alam mo yan, yung parang may clue sila, ay baka meron akong problem sa thyroid. No? Kasi alam niyo po man, yung symptoms kasi sa thyroid condition, whether it be hypo or hyper, hindi kasi siya specific for thyroid. Halimbawa,
pumapayat lang siya. Ang dami pong sakit na pwedeng mag-cause ng pagpapayat. Or kumakabog ang dibdib. Marami rin hong sakit na ganun. So, hindi siya specific for thyroid. Mm-mm. So, ang tinuturo po namin ay kung may lahi po kayo, or buntis, ito po yung mga risk factors ma'am ha, or Mm-mm. mga edad, 60 years old and above, or tingin nyo may simptomas kayo ng mga pertaining to thyroid tulad po ng mga nabanggit ko, or halimbawa po na may radiation po, head and neck, for whatever reason, risk factor din po yan. Or halimbawa po may mga gamot kayo na pwedeng mag-interfere sa thyroid condition, lalong-lalo na po yung amiodarone kasi yun po ay gamot sa puso na malaki po ang laman ng iodine nun. Or yung mga naoperahan po ng thyroid tapos wala kayong gamot. O kaya na-radiate yung thyroid tapos wala kayong gamot after. So ito po yung mga possible clues na ay baka kailangan ko magpatingin para sa thyroid. Okay? Para naman po kung gusto po ninyong i-check yung thyroid nyo, may goiter ba ako, lumaki ba, ano? Harap po sa salamin, hindi po kailangang itaas ang ulo, hindi ko kailangan tumingala. Diretso lang po sa salamin, and then lulunok po kayo. Ang thyroid po natin, normally, hindi naman po natin yan nakikita, except kung sobrang payat ng tao, makikita mo siya. Pero pag may goiter po, makikita nyo po doon sa portion ng kung saan po sa mga lalaki may Adam's apple, doon po sa area na yon. Sa mga babae, well, the same level as that. Wala lang po tayong Adam's apple. Pero pag lumunok po kayo at may nakita kayong parang umakyat baba, okay? Yun po yung thyroid niyo. So, if it's very prominent, at parang kitang-kita ko yung aking thyroid, para akong may goiter, magpapatingin na rin po. Oh, I see. So, meron po palang mabilis na way to examine kung meron po tayong goiter. Pero syempre, for pa po to, no? Verification ng ating espesyalista. Oo. Opo. And kasi meron po yung also, iba Doc, minsan, sasabihin lang ng iba parang, ay hindi, pagod lang ako. Ay hindi, pumapayat Yun ako. nga Yung mga po, ganon. Doc. Oo. Yung shinare nyo nga po mga sintomas kanina, iniisip ko nga, ay, parang parehas sa anemia, iron deficiency anemia. Yes. Pagod, Diba? inaantok, di ba? Eh, pwede rin palang sintomas yun ng hypothyroidism. Yes, oo. Kaya nga, pag ganun, kailangan i-consider din siya at magpapatingin para kung meron talaga, ma-pick up na agad kasi madali namang gamutin. Tsaka Doc, no, hindi kasi madalas chine-check ang thyroid kapag nagpapa-check up, no. Minsan sa mga LGUs po, no, pag sinabi mong palagi kang pagod, sa po, no, sa mga RHUs, parang automatic iisipin nila anemia. Pero may possibility pala yon na hypothyroidism pala yun. So, kailangan talaga nating maging maingat, no? Maging alerto sa kung anong nararamdaman natin sa katawan and wag ipagsawalang bahala. Opo, tama po. Ayan. So, Doc, every 4th week ng January, nagdiriwang tayo ng Goiter Awareness Week. Ayan. So, para sa taon na to, ano po bang tema ng Goiter Awareness Week? So dito po sa celebration natin 2025, ang naging tema po ng PCEDM in collaboration with DOH po through the Thyroid Working Group is Goiter Awareness Week 2025. So we call it GAW, Goiter Agapan, Huwag Pabayaan. Ayan. So, goiter agapan, huwag pabayaan. Straight to the point lang, no? So, Doc, ano pong mga aktibidad ninyo regarding dito sa celebration ng GAW o Goiter Awareness Week for this year? Nagsimula po kami actually first week of January sa may Lawag po. Meron pong endocrinologist doon na naggawa na po ng activity. Kasi nga po, nagpa-TSH screening kami. Ano po yung TSH? Ito po ang isa sa mga blood test na ginagamit namin para malaman namin kung may problema po ba sa function ng thyroid. Okay? So, meron pong, tapos I think sa Lawag po is up to last week,
And then may iba pa pong mga probinsya kung nasaan po ang mga members namin ng PCEDM na nagsagawa rin po ng TSH screening. Ang huli po namin last week, I think, was or recently, this week was in Bohol. Pero yung iba po kasi ay aabot pa po yung TSH screening, I think, until first or second week of February. So, makipag-ugnayan po kayo sa mga endocrinologists ng PCEDM dyan sa mga lugar ninyo kasi baka ho ongoing pa yung TSH screening. Kung hindi naman po, meron din po kami sa Facebook account po namin at meron din po sa Facebook, Instagram, we even have TikTok na pwede nyo pong makita kung meron po kaming mga materials doon on education about thyroid health, about goiter. Ang atin po kasing advocacy, isa sa mga advocacy ng PCEDM as maging broad pa yung reach ng education at awareness about thyroid health. So, pwede nyo hong tingnan po ang aming mga accounts doon. Meron din po kami sa YouTube. So, that's PCEDM po. Meron, pwede nyo hong i-check at marami po kayong makikita mga kaalaman doon po sa mga sites na iyon. Ano lang po ma'am, sa GAW kasi po, ito po ay January, pero actually po sa isang taon, 3 po nating beses sinicelebrate ang awareness po for thyroid health. January po is Goiter Awareness Week. Yes. And then May po, as international naman po yun. It's International Thyroid Awareness Week. And then pag third week po ng September is the Thyroid Cancer Awareness Week. Ito po ay isa rin po sa mga programa ng DOH. And I hope yung ating mga LGUs po ay makapag-support sa mga sectoral celebrations na to, no? Kasi hindi lang pala January tayo nagse-celebrate ng sectoral celebration related to thyroid health, but also during May pala at September. Yes, And also, ma'am. Doc, i-share din siguro namin yung mga materials po na nasa Facebook page ninyo sa ating 50 Nutri-Eskwela community radio stations para Yes, ma'am. naman lumaki yung reach, no, at mas makarating sa ating mga kanutrisyon na nakikinig sa ating programa. Yes, ma'am. Yung pa nga po pala sa mga programa, no, meron po kami sa PCEDM, we have accredited training institutions ng endocrinology na nagsagawa. Lahat po yan. We have 11 training institutions under the college, the organization. At lahat po yan ay nagsasagawa ng awareness celebration sa kani-kanilang ospital. So, dito po sa Metro Manila, we have UST, Makati Med, PGH, St. Luke's Global, St. Luke's Quezon City. So, meron po ang Medical City, Chinese General Hospital, Cardinal Santos, East Avenue. Yan po ang nasa Metro Manila. In South Luzon po, nagsagawa rin po ang Lasal, in Dasmariñas. And in Davao, we have one training institution in Mindanao. That's the Southern Philippines Medical Center. So lahat po yan nagsagawa ng awareness celebrations. Ayun, perfect po. Kasi meron tayong Nutri-Eskwela din naman sa Mindanao, sa may Davao region, no? So meron dyan. So pwede po tayong, mga LGUs natin, pwede tayong makipag-partner with Southern Mindanao. Tama po ba? Southern Philippines. Southern Philippines Medical Center, ayan, SPMC. Pwede tayo makipag-coordinate dyan sa mga LGUs po na nakikinig for advocacy activities and TCH screening din siguro, Doc, no? Opo, ayan. I was told, ma'am, sa Ilocos Norte po, sa Lawag, by Dr. Jovi Manuel Aguilar, ongoing pa po yung screening ng TSH. So para po sa mga nakikinig, kung kayo po ay buntis, kayo po ay may edad na above 60 years old, kayo po ay may mga may mga sintomas ng posibleng thyroid problem, kayo po ay may napapansing goiter or pukol, or kayo po ay naoperahan or may mga radiation sa head and neck,
pwede ho kayo makipag-ugnayan kay Dr. Aguilar. Hanggang February 10 pa po yung kanilang TSH screening. Libre po kasi yun. Ayan. So, and meron po bang material to sa inyong Facebook page so we can share po sa ating Nutriskwela station sa Luzon para Opo. ma-share po nila sa kanilang listeners. Ayan. Yes, ma'am. Opo. Pati po, nagbigay naman po si Dr. Aguilar ng contact number para po doon sa TSH screening. Pwede ko pong ibigay po sa Sure, sige po. At i-share natin yan sa ating networks. Ayan. Maraming salamat, Dr. Aurora or Awi Gatan Makabalug, President ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, para sa pakikibahagi mo sa ating topic today. So, Doc Awi, meron po ba kayong mensahe para sa ating mga tagapakinig? Magandang hapon po ulit sa inyo, and I thank you, ma'am, for inviting me on behalf of the Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, because it is really an advocacy. Ito po ay aming advokasya na magpalaganap pa po ng pagtuturo para po sa maiging pag-intindi at awareness po ng ating mga endocrine conditions like this one ng thyroid. At sa diabetes din po, kami rin po ang mga eksperto doon. Diabetes, yung mga iba pa pong hormonal problem, even obesity. So, kung meron pong gusto pa pong makaalam ng mga materials, again, I invite everyone po na tignan po ang aming mga social media accounts. Para po sa Facebook, we have Filipino Endocrinologists, yan po ang PCEDM. And then on X po, we have endosoc_PH. Sa Instagram po, we have Endoc Society, and then YouTube po will be PSEDM Philippine Endocrinology. So just type in po endocrinology and you will be able to see. I like, ano po ma'am, I like inviting people to visit our SOCMED accounts kasi marami po talagang matututunan sa mga platforms na ito from the PCEDM. Ayan. Thank you so much po, Doc Awi, and I hope nakatulong po ang National Nutrition Council sa advocacy ng inyong organization patungkol sa thyroid health. Yes, ma'am. Much appreciated po. Marami pong salamat sa inyo. Ayan. At dyan lamang kayo, mga kanutrisyon, dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kayo pa rin ay nakikinig sa One Nutrition, One Nation. Bagay sa masarap at interesting na kwentuhan natin ngayong hapon ay ang masasarap, abot kaya at Pinoy style recipes na handog ni Recipe Princess Laika Lagunero. Anong recipe ang inihanda mo para sa amin ngayong hapon, Recipe Princess Laika? Ihanda na ang panulat at papel dahil tiyak na panalo sa sarap at sustansya ang recipe na dala ko para sa inyo. For today's episode, magluluto tayo ng kangkong linambonan. Bago tayo magsimula, tandaan ang ating food safety reminders upang masiguro na hindi lang masustansya, safe rin ang pagkain na ating ihahanda. Laging tandaan maghugas ng kamay ng hindi bababa sa 20 seconds gamit ang sabon at malinis na tubig, bago, habang at pagkatapos maghanda ng pagkain. Ikalawa, siguraduhin na malinis ang lahat ng mga kasangkapan na gagamitin sa pagluluto. At ikatlo, linising mabuti ang mga sangkap na gagamitin. Ngayon na ready ng lahat, let's start cooking! Ang mga sangkap na kakailanganin ay 3 tasa ng dahon ng kangkong, 1 tasa ng bagoong alamang, 3/4 tasa ng gata ng nyog, 1 kutsarita ng katas ng kalamansi, 6 na piraso ng dahon ng saging,
at iodized salt pampalasa. Para naman sa paraan ng pagluluto. Sa isang mangkok, paghaluin ang lahat ng sangkap. Timplahan ng iodized salt ayon sa panlasa. Ibalot ang tigkalahating tasa ng ensalada sa dahon ng saging. At ihawin ang balot ng 10 minuto o hanggang maluto ito. At ganun lang kadali, handa nang iserve ang ating kangkong linambonan. Hango ito sa mga lutuing gulay, araw-arawin, recipe book ng NNC taong 2013. At yan ang aking recipe for the week, Miss Queenie! Salamat, Recipe Princess Laika. Susunod na ang inaabangan nating na tanong mo, sagot ko segment. Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation matapos ang ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days, isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. We're back dito sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa segment kung saan walang tanong ang tama o mali. Basta lahat may sagot. Kung may katanungan kayo tungkol sa pagkain, nutrisyon at kalusugan, sasagutin namin yan dito sa Tanong Mo, Sagot Ko segment. Ang tanong na ating sasagutin for this episode ay galing kay Miss Weng mula sa Sariaya, Quezon. Ito ang kanyang tanong. Nasabi po sa akin na pwedeng magdulot ng goiter ang pagkain ng repolyo, pechay, broccoli at iba pang katulad na gulay dahil kabilang sila sa mga tinatawag na goitrogen. Akala ko po healthy sila. Hindi ko na po ba pwede sila dapat kainin? Ayan, so maraming salamat sa tanong mo, no, Miss Weng. Naiintindihan namin ang iyong concern. Totoo na healthy nga naman kumain ng mga gulay. Ngunit itinuturing na goitrogen ang repolyo, pechay, broccoli, kasama na dyan ang mga soy-based foods tulad ng tofu at soy milk dahil may natural silang component na kumukontra sa normal na proseso ng ating thyroid gland. Pero Miss Weng, hindi ibig sabihin na dahil goitrogen ang mga pagkain na ito, ay dapat na natin itong tanggalin sa ating dieta. Kung iba-iba naman at nasa moderasyon ang ating kinakain, kumbaga balanse ang ating dieta, wala tayong dapat ipangamba dahil sa isang kainan ng mga goitrogen, malayong maabot ang dami na nakakapagdulot ng toxicity sa ating katawan. Para sa mga may goiter, mainam lang na bawasan o bantayan ang pagkonsumo nito. Kaya, huwag kang mag-alala, Miss Weng. Pwedeng-pwede pa rin kumain ng mga masustansyang gulay kagaya nito. Tandaan lang ang mga sumusunod na tips na ito, no? So una, lutuin ang mga pagkaing may goitrogen sa pamamagitan ng init o heat. Dahil natatanggal ang harmful na component nito kapag ito ay naluto ng tama at sapat. Kumain rin ng sapat na iodine-rich foods para kontrahin ang epekto ng goitrogens. Halimbawa, kung maghahanda kayo ng chop suey na may repolyo, pwede nyo itong gamitan ng iodized salt. O kaya naman, samahan ng ulam na may seafood at itlog. Walang tatalo sa balanse at makulay na dieta, Miss Weng. Kung nais mong magabayan ng mas maigi, ay mabuting kumonsulta tayo sa isang registered nutritionist dietitian o sa pinakamalapit na health center sa inyong barangay. Para naman sa ibang katanungan, mag-comment lang sa One Nutrition, One Nation Radio Program Facebook page o sa Facebook page ng inyong mga Nutri-Eskwela stations. At sisikapin naming masagot ang inyong mga tanong dahil ang tanong nyo, sagot namin. Dito lang yan sa One Nutrition, One Nation. Narito na tayo sa Kumain-ment number 8. Mangmoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain?
Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. At isang oras na naman ang talakayan ukol sa tamang pagkain at wastong nutrisyon ang natapos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana nawa ay marami kayo napulot na kaalaman kung paano mas mapapangalagaan ang inyong kalusugan at ang inyong pamilya. Of course, nais namin magpasalamat sa mga nakasama natin ngayong hapon. Maraming salamat kay Dr. Aurora Gatan Macabalug, President ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, para sa diskusyon niya tungkol sa papel ng nutrisyon sa pag-iwas at pag-manage ng goiter. Pinasasalamatan din namin si Assistant Secretary Attorney Baldir H. Bringas mula sa Department of Social Welfare and Development para sa updates tungkol sa Walang Gutom 2027 ng kanilang ahensya. Siyempre, maraming salamat sa ating Recipe Princess, Laika Lagunero, at sa production staff, Charlene Postorioso at Bea Jacinto. Huwag magpahuli sa latest news at updates ukol sa tamang nutrisyon. I-like na ang One Nutrition, One Nation radio program Facebook page at ang National Nutrition Council official Facebook page. Isama nyo na rin sa mga laging susubaybayan ang First 1,000 Days PH Facebook page para lagi kayong updated sa mga gawain at programa ng National Nutrition Council. Hanggang sa muli, ito po si Queenie Amosco de Jesus na sa tuwi ng nagpapaalalang sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Sama-sama tayong magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One, tamang nutrisyon. Don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1,000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tumingin dumungaw sa mundo, ano man ang nais makakamit mo.
kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Hinuhog ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Ang lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin.